Araw po, Senyorita. Darling, ang mabuti ate, huwag na muna akong tumuloy at na ikaw naman yung makapagpahinga na, ano ha? Ikaw ang bahala. Mabuti magpakatid ka na kay... Pedro po ang aking pangalan. Salamat. Manggorio, tuloy na ako. Opo, doktor. Hanggang bukas, darling. Anita, yan ang iyong mga utusan. At isisipila, Padre kay Aguinaldo, magaling mag-ayos ng buho at mabuting tulabat ng damit. Balik na sa inyo mga gawain, ha? Kawaawang ama ko. Namatay dahil sa paglilingkod sa bayan, ngunit hindi naman pinakinabangan. Ang pangalan ng iyong ama ay mananatiling buhay sa alaala ng lahat. Ang kanyang ginawa ay... Ano kabuluhan ng manatili ang kanyang pangalan sa alaala ng madlaga? Yung sila may patay na. Nalalaman pa ba ng patay na siya pinararangalan? Ang hindi ko malangan Manggorio, eh kung paano namatay ang papa. Siya pinahirapang mabuti sa Port Santiago bago dinala sa sementeryo. Siya pa ang pinapaghukay ng kanyang magiging libingan. Na makahukay na ay saka siya pilit na pinasisigaw kung saan itinatatago ang libu-libong kabampalay at ang kanyang palimbagan. Sabi, madali. Saragay paray. Saragay makina palimbagan. Madali, sabi. Wala akong palay. Wala akong makina. Bakero, masabi sino ka rin. Madali. Bukay, dali. Madali ko. Ito yung sapatan mo. Sabi nito, saragay paray. Saragay makina. Madali. Bakero. Kung hindi pa tayo. Patay na niyo ako. Wala akong palay. Wala akong makina. Talagang wala. Sino ka rin, Marcelo? Iyan ang nakapangilabot na nangyari sa iyong ama. Nalaman namin dahilan sa pagtatapat ng isang naging espiya na nadakip ng inyong mga tauhan sa bukid. Ang iyong papa ay isang tunay na bayani. Kalokohan, ano ka bayanihan? Hindi ka pagpapalit ang aking buhay sa 5,000 kabalang palay, hindi ka palimbagan. Nalalaman ng papa mo na maraming gerilyerong magugutom kung ituturo ang palay. At nalalaman din namang makapipinsala sa bayan kung pagagamit sa mga Hapones ang kanyang palimbagan. Ayun, kaya siya naman ang namatay. Ang katwiran ng papa mo, higit na kailangan ng bayan ng mga gerilyerong kanyang tinutulungan. Nasaan na yung mga dirigerong yan? At kayo tumanda na rito. Bakit hindi rin kayo tinuro ang palay? Wala kaming magagawa kung hindi sumunod sa kagustuhan ng papa mo. At ang Delfin Glorioso yan, bakit hindi niya binigay ang palimbagan? Hindi nga kami makatuto sa papa mo. Panay kalokohan, hindi ako conforme sa mga sinabi niyo. Bukas na bukas ay gusto kong makilala ang Delfin Glorioso niya. Magandang gabi po. Anita, siya ang editor mo. Delphin, narito si Amor. Ulan, Manggorio. Sige na akong araw ko. Upo kayo. Upo kayo. Yo! Yo! Sige, babae ko. Madali ka, baka mahuli. Ayan. Kumusta kayo? Binibining mo. Bastos!
Dumating na dumating isang babae, sa panamang may-ari ng palimbagang ito, hindi ka malaman nagbigay galang, hindi ka tumayo. Dinaramdam po, binibili ko. Ipinalala ko na sa inyo na ako patunayan yung pahayagan. At ang Pangulong Tudling mo dito lumahuli kaya tinapos ko na muna. Patay isa pa. Inaakala ko nga hindi ko paguguro sa akin itong kulong na yun. Nangahulugan ng katapatan sa mayari. Hindi ko ba? Kahit na, sige kong pahalaga ng isang laking may galang kaysa sa isang editor na... Dito. Parang ka pang hindi nakikita iha. Mabuti bisitahin na natin at maghuwag tayong tanghaliin. Mabuti pa nga Manggorio umalis na tayo dito. Hindi pa ako nagagalit sa buhay ko na katulad ng pagkagalit mo ngayon. At sa isang empleyado lamang? Tayo na nga Manggorio. Let's go, darling. Yan, kauna-una tumawag sa akin ng bastos. Maniwala kayo na. Kung hindi na ako pagpigil, marahil nalabasan ko. Talagang ibang-ibang kanyang ugali sa kanyang yumawa. Sapagkat si Don Pepe, napakabait. Ang pagtingin sa kapwa ay panday-panday. At ito kanyang anak, aristokrata, matapobre. Patakala ba niyo ipagdipan sabihin na siyero pinag-asa ng empleyado lamang? Napakataas ang pagtingin sa akin, Don Pepe. Samantala ito kanyang anak, ibig kong hamakin. Ay, hindi mari ang gano'n. Hindi mari, yan. Hindi naman marami Delphine. Napakabilis mong manghumatol ng kapwa eh. Sa isang dako, ay nakalitaan mo marahil na salubungin siya at magbigay ng galang. Siya ang iyong amo at may-ari ng palimbagan. Bakit hindi ka tumindig at hindi mo itinigil yung pagmamakinila mo? Magtigil-tigil ka rita, baka ikaw mabusong ng aking galit. Noong nabubuhay ka dyan, ama, at inaabot ang gumagawa ng editorial, hindi niya ginagambala. Samantahan ko kanya anak, hindi na ako ginambala, nagalit pa siya. Kaya ngayon, kung paano galit niya sa akin, ganyan ang pagkamuhi ko sa kanya. Uy, masama na yan kuya. Ang kadalasan nangyayari, ang galit na uuwi sa pag-ibig. Baka gano'n ang mangyari sa inyo ni Samor. Mainit ang murkurita, huwag mong biro-biroin. Aba, Tipo, bakit ko pinagpipilitan mo ang kapatid mo? Labigan mo ang iyong ulo. Alalahanin mo si Don Pepe Amor na ang mabuting simulain ay sa'yo iniwan ang pagpapatuloy. Kailangan ka ng mahihirap na katulad natin. Halos lahat ay bumabasa sa iyong editorial. Kung ikaw ay maalis, ay makapipinsala ng malaki sa kahayagan. Paano tayo, anak? Ang nanay mo'y lumpo. Makalalakad pa kayo, Inay. Sapagkat hindi titigil, hanggat di natatagpo ng doktor ang makapagpapagaling sa inyo. Salamat. Hindi na baling hindi ako makalakad sa habang panahon. Sapagkat meron naman akong 2 anak na hindi nagsasawang mag-alaga sa akin. Gabi na. Magpahinga na kayo. Kuya, maganda ba kinis mo? Ewan ko. Hindi ko siya napansin. Uy, Malaking halaga ang natalo sa karera sa mayamang dalagang si Sanita Amor. May nakapagbulong na isang halagang maaari na raw puhunanin sa pangangalakalang natatalo sa lugaran kay Miss Amor. Ang gayong halaga ay maaari nang gamitin sa pagbubungkal ng mga nakatiwangwang na lupa o sa pagpapaunlad sa sariling kalakal. Bakit pa ganito ang editor niyo ito? Bakit may pinakikialaman ang ginagawa ko? Ano pa naman dami nga ikinagagalit mo? Wala naman yata sinasabing masamang yung editor. Hindi ba masama yung kinakalaban niya ako sa sarili kong periodiko? At ano pa kialamin sa akin? Ay, hindi masama yung dali.
Mainit lamang ang iyong ulo at naunahan ka ng galit kay Delphine Glorioso. Talagang palalayasin siya. Aba, hindi mo siya maaaring palisin ha. At bakit daw hindi? Kung nabubuhay ang iyong ama, maaaring palisin ang lahat, pati ako, na matagal na naglilingkod dito. Ngunit hindi si Delphine. At saka si Delphine ay kasita ng mga Castilla. Eh, nasa akin kong kapitensya. Kaya ngayon siyang nabubuhay at ang ama kong namatay. Hindi naman gano'n ang ika. Huwag na nga natin pag-usapan ang mga bagay na umiinit na ang ulo ko. Darling, bueno, para mawala ang init ng iyong ulo, magsini tayo, mag-highlight o nightclub. Saan ang gusto mo? Ang mabuti pa ay sa hayalay na. Makakapagsayaw tayo at makakapaglaro pa. Sige ha? Manggorio, tuloy na kami ha? Hello? Manggorio, ano ba ang balita? Galit na galit si Anita. At kanini pinagbantaan ka pang pangilitin. Ngunit pinaliwanagan si Dr. Reyes at pinakinggan pa rin ang aking payo. Magdahan-dahan ka na manigo ng pagsulat. Alamin mong hindi na si Don Pepe may-ari ng pahayagan at ibang-ibang ugali ng ama kaysa anak. Nalalaman ko po, Manggorio. Subalit, bukat sa kaibuto ng aking puso, si Don Pepe pa natin naglilingkuran. Hindi ko maaaring di pagpatuloy ang kanyang mabuting sikulain. Ngunit iho, iba ang patakaran ni Anita kaysa kanyang ama. Kung ikay aalisin, daramdamin ko. At ano sa dalawa, mamatay ang pahayagan o mapasa kamay ng iba. Hindi ko mapahihintulutan. At habang ko'y makatatagal, hindi ko maaaring iwan ang pasulatan. At kung si Midamo nagagalit, Manggorio, nangahulugan at tumatalab ang mga pinanti ko sa kanya. At yan din po sandatang gagamitin ko upang palambutin ang kanyang puso at baguhin ang kanyang ugali. Malaki-laking halaga na naman ang itatapon sa sugal. Nasa high alay sila ni Dr. Reyes ngayon. Iwasan mo naman sanang malaman niya na ako nagbabalita sa iyo. Maasahan po, Manggorio, na hindi niya malalaman na sa inyo kami tumatanggap ng tip. Pilitin lamang niyo siya na makinig sa ating broadcast mo sa umaga sa ganap na ikasyam. Magandang gabi po, Manggorio. Magandang umaga po, Manggorio. Magandang umaga naman. Ang senyorita mo? Nasa taas po. Bis na po siya pinatatanong kung dumating na si Dr. Reyes. Dumating na po ba? Hindi pa. Bakit? Alis ba sila? Opo. Sandali lang po. Pedro. Darating ngayon si Dr. Reyes dito, ha? Oh, manggagamot yan, no? Oo, manggagamot. Pwede, doktor. Siyempre, manggagamot, doktor. Ah, Ano ka, ha? Abalain mo siya rito. Kung hindi lumampas ang alas 9:05, huwag mo siya papapasukin. kung hindi alas 9:05, hindi ko siya papapasukin. Tama, ha? Ay, kung lumabas, Basta, hindi na ako lalabas yun, no? marami ka pa sinasabi. Kung hindi lumampas ang alas 9:05, huwag mo papapasukin. Oh, aabalahin ko siya dito. Abalain mo si Dr. Reyes. Ha? Ah, Oh. sino eh? Nobyo na sinilita, si Dr. Reyes. Oo, marami ka pa sinasabi. Sinabi ko na nobyo yun eh. Ha? Kung bahala, ha? Opo. O, hindi ka pa. Ha? Kung bahala, ha? Kung alas 9:05 na papasukin mo na, ha? Kung pumasok ko ng alas 9, Ikaw na bahala, gawin mo lahat ng nalalaman mo. Ikaw na bahala, ha? Oo. Siya, na, ha? Kung bahala. hindi na. Magandang magay, ha? Magandang umaga po, Manggorio. Ito ang dumating na? Hindi pa. Gustura ka ganyan, eh, ha? Meron nga ako kami paparunan eh. Ngayon nasa ipapawid na naman ang malaganap at kinagigiliwan ninyong pahayagan, ang Amor Publication. Pakinggan natin ang pangkalatang patnugot na si Ginoong Delphine Glorioso. Magandang umaga po sa lahat ng mga tumatangkilik sa palatuntunan ito. Ang pagsambubuksan sa inyo ng Amor Publication ngayon ay tungkol sa mga habag-habag na nilikhang tininsala ng bagyo. Lahat halos na mga lalawigan dinaanan ng isa sa pinakamalakas na bagyo sa taong ito ay naghihirap sa kasalukuyan.
Gayong umaga po, Doktor. Ay, Pedro. Sandali lang, Doktor. Bakit? Ano yun? Meron lang ako tatanong sa inyo eh. Ano yun? Nalaman niyo itong likod ko, 2 gabi na akong pinahihirapan. Likod mo. Oo, masakit eh. Bakit? Hindi ko malaman kung ano ito eh. Hindi, huwag niyo ako dyan pulsahan dito na mo. Wala na eh. Ay, wala ka naman lagdat ah. Hindi walang bagay yan. Siguro sa pagmamali mo lang ako. Aray, naku, Doktor, mabuti. Nandito may sumumpo. Aray, po. Aray, Bagay niya, lakasan mo lang, matumindi ka. aray, masakit eh. Hindi ba masakit eh? Yan mo o likod mo? Alin? Kumukonekta ko. Konektado Bagay kasi yan. Siguro na, para kasi lang ng Aray, pagkain. sandali lang, Doktor. Kung parang awa na niyo. Naku, niyo, isang minuto na lang. Aray, ewan ko. Naku, aray. Nasira ang kanilang mga pananim. Nagkamatay ang alagang mga hayop. At may mga dampang niwasak ng napakalakas na bagyo. Kaya't kailangan nila ang ating tulong. Kumikilos ang krus na pula. At ang mga inabot ng kasawian ay kanilang tinutulungan. Nais nilang mailigtas sa tiyak na pagkagutom ang mga pininsala ng bagyo at upang malubos ang pagtulong ng krus na pula ay kailangan nila ang ating tulong. Hindi ka, nakakulong pa. Hindi na lang, dadalik kita sa ospital. Gusto mo? Parang awa na Ha? niyo. Naku, Dadalik kita sa ospital. dalawa na lang. Aray, Ano ba tayo sinasabi mo? masasala. Aray, Lakas ang ulo mo para hindi na lang. parang awa na niyo, Doktor. Naku. Si Binibining Amor, ang may-ari ng pahayagang ito, ay nabalita namin magkakaloob ng 5,000 piso at siya ring kakatawan sa pag... Huwag na ho. Huwag na ho. Ano lang bagay? Lakas ang ulo mo. Naku, Doktor. Naku, kalahati na lang. Naku, aray. Aray. Hindi ka. Aray. Ano natin sinasabi mo? Aray, naku. Alin ba masakit sa'yo? Yan ang likod mo. Aray, naku. Ha? Alas 9 sa isa. Walang bagay. Lagi Lakas ko ang na, ulo. kanina. Wala na. Wala na. Narinig niyo? Narinig niyo, Mongolia, ang sinasabi ng taong yan? Ako daw hinihingi ng abulay. Ano darling? Tila galit na galit ka na naman. Ano yun? Ikaw may kasalanan ng lahat. Kasi atrasado ka. Tingnan mo, narinig ko tuloy yung sinasabi niyang... Pero kanina pa ako nakasakit yung chupir mo si Pedro. Eh siya, tayo na. Para malimot yung... Hindi ako sasama sa'yo. May hindi Mongolia, punta natin yung delphi na yan. Ikaw na lamang pumunta sa pati. Sabihin mo, hindi ako makakasama. Masakit ang ulo ko. Ako na lamang mag-isa. Hindi maaari. Itatanong ko ng mga kasamahan ko. Lalong hindi ako makakasama sa'yo. Kaya, hintay na, Mongolia. Delphi? Parang araw kong kita mo. Tuloy kayo. Umupo kayo. Ano mo may paglilingkod ka nila? Wala. Hindi ko kailangan na yung paglilingkod. Mabuti naman natuto ka ng gumala ngayon. Ang paggalang di siguro, kailan mo man ay hindi nawawala sa akin. At ang isa pang hindi nawawala sa iyo ay kapangahatan. Bakit mo sinabi na ako'y mag-aabal 5,000 pesos sa krus na pula? Asa mo naman balitang yon? Yan po hindi ko na po. Ginamit ko po ang aking pag-iing. Sa pagkatatiwala, nako'y tumanang kahit konting bahagi man lang sa mabuting galang ng inyong ama. Sapagkat kung Moises, hindi ba hindi tulong sa mga tao na ngayon? Ganon. Eh bakit mo ako pinangungunahan? Bakit hindi ka magabuloy? Sapagkat wala akong ito. Kung wala may mayamang katulad ninyo, hindi ba hindi ko hahati ng konting bahagi sa mga ginagastos sa mga pistahan, sa mga sugaran, sa mga nightclub, sa mga guarata, sa mga... Matigil ka na. Bueno, mula ngayon ay makap ng ibang trabaho. Lumayas ka na. Ngayon po yan. Ibig ko lamang sabihin sa inyo na kahit sa pahayagan ay 2 kami tatanggapin. Lalong-lalo na kung kailangan sa lato ay ang dahilan na aking pag-arsik. Aba, ano ibig mong sabihin? Ano nilalathala mo? Naghahamon ka ba? Ilalathala ko lang ang buong katotohanan na kayong mayayaman na may gagastayin sa mga maggarang auto, sa mga nightclub, sa mga sugalan, sa mga damit, ayaw tumulong sa krus na po. Hindi po ba? Tama na. Hindi ko alam kung anong nakita sa inyo ng papa upang gawin kang editor. Sasabihin ko po sa inyo, Misa mo, ang katapatan sa tungkulin, ang pagtatanong sa matuwid, ang paglilingkod sa bayan, at ang mabuti kong pagsunod sa simulay ng inyong ama. Sayang. At kayo ay hindi nakakuha ng konti man na bahagi sa mabuti kong galing doon, Pedro. Kung naging lalaki lang ako, mapapatay kita. Huwag na, Misa mo. Maalis na hindi. Naalis ako. Naalis ako. Delphi, Anita, huwag na yung panalain ng usapan. Alang-alang kay Don Pepe. Naku, mabuti pa kayo malis tayo, Mongolia. Hindi naman yung pinaalis. Gawin mo pa ang gusto mo. Misa mo, patan 5,000 pisong checking, pabuloy natin sa krus na pula. Mongolia, ibigay niyo dito yung mata ko. Nanalo tayo. Anong nanalo? Nanalo tayo.
Hindi pa nakakanta. Magandang umaga, menggay ng buhay ko. Kailan mo pa ba sasagutin ang pag-ibig kong inyaahin sa iyong matagal ng panahon? Ano ko ba naman, daldal ka ng daldal? Basta kung gusto mong dumiga, Oh, isulat mo at nang sa ganun hindi rin ako mabasa. sulat. Oh, isusulat ko. Oh, diyan ka na nga, marami ko Huwag ka munang alis. Huwag ka munang umalis. Ibabalita ko sa iyo. Nung nagliligawan ng tatay ko at nanay ko, natatandaan ko pa eh. Ano? Ang kanaroon, bakit nagkaganon? Oo, nung nagliligawan nga ang tatay at nanay ko eh. Aba, Eh sa akin, kaya nga no, hindi ko pa alam. Eh pero nandun na din ako. Mukwento ko sa iyo nung pumanik ng ligaw ang tatay ko. oh, sige, Ang sige. pangalan ng nanay ko, Conchita. Ang pangalan ng tatay ko, Pedrito. Ganito, pumanik ang tatay. Magandang umaga, Conchita ng buhay ko. Dahil sa iyo, ako'y magpapakamatay. Dahil sa iyo, ihahantad ko ang aking buhay sa kamatayan. Sumagot ang nanay ko. Siya nga ba? Napakabuti mo para sa akin. Dumating ngayon ang lolo ko, galit na galit yan. Sa tatay ko nung araw, dumating. Pagkita, hindi ba sinabi ko sa'yo na kung ano papalit ng bahay nito at hindi ko kailangan lumigaw sa aking anak? Walang yakang tao. Bakit naman ganyan ang inyong pangungusap sa akin? Hindi ba niyo nalalamang ako'y umiibig sa inyong anak? Siya nga naman, tatay. Iniibig ko si Pedrito. Ngayon nakaraan ng 2 taon, nagkaanak ang nanay ko. Oh, teka, bakit nagkaanak? Basta nagkaanak eh, bakit pa tatanong? Basta nagkaanak. Kung nang usisa ka pa ng usisa. Nung magkaanak, ako nga naging anak. Ngayon, ang lolo ko, mahal na mahal ako. Ganito nung mali pa ako, pwede. Dumating ang lolo ko. Yaya, bigyan mo akong candy ha? Gustong gusto kong candy. Dumating ang lolo ko. Walang yung bata ito. Ano bibili ko yung kanya? Nalalaman mo wala akong pera. Muna, gusto kong candy ang gugwasama ka. Walang yakang bata. Hindi mo sinabi ko sa'yo wala akong pera. Kung natin lang yung tatay niyan eh, pumunta ka dyan at humingi ka ng pera. Ay, ikaw walang yakang bata. Kapapayuin kita. Sinabi ko na sa'yo, na mula ngayon ay hindi mo kailangan na ikaw ay huwag kang maglalakad sa kanyang masama. At pag ikaw natagasaan ng kotse, Gandang umaga po, Senyorita. Kayo po pala masasabi sa Santa Gita para sa binibini Cinderella. At saka, nako, matutuwa po sa inyo mga tao. Kailan ka pa namang halaga bibigay niyo sa Boys Town. Ano ba mga pinagsasabi mo? Abay, narito po ako. Akin na nga yan. Sasabi daw ako ng Santa sa binibini Cinderella at magbibigay pa ng 5,000 piso sa Boys Town. Ano ang pangahas? Tawagin mo yung Delphine Glorioso na yan. Sabihin mo gusto ko siya makausap ngayon din. Hello? Maaari po bang makausap si Mr. Delphine Glorioso? Wala pa po. Magorio? Magandang araw, Nita. Nabasa na ba ninyo ito Manila Times? Oo. Kung gayon, nabasa na rin ninyo kung ano na naman ang isinalathala ng inyong pangahas na maginong editor, hindi ba? Nabasa ko. Kung gayon, alam ninyo kung bakit ako nagagalit.
Bakit hindi mo siya kausapin? Paano ko kakausapin? Tinawagan ko sa opisina, wala doon. Oy! Halika. Dali mo lang. Pumunta ka sa opisina ngayon din at sunduin mo si Delphine Glorioso. Naintindihan mo ba? Huwag kang babalik na hindi mo siya kasama. Hindi po ako babalik, hindi ko kasama. Hindi. Makababalik po naman ako kung kasama ko. Oo. Eh, paano po kung sila unang pumarito? Babalik pa ako. Pedro, lakad na. Magandang araw po. Andiyan ba si Mandelpin? Wala pa nga eh. Hindi mo na darating na yun. Salamat po. Maganda itong makinilya niyo. Mali ko bang magamit? Bakit ba kilit mong tao kailan ng boses mo? Nakalimutan nga pala sabihin sa inyo. Yan ho ang boses ng lolo ko. Magtatapat na po ako sa inyo. Nalaman niyo, susulat lamang ako sa aking nilamahal. Ibig niya daanin ko sa sulat ang aking pagligaw sa kanya. Kaya kung maaari, magamit ko itong kinilya niyo. Kung ipagkakaloob niyo. Marunong ka ba? Bahagya ho. Baka sirami yan. Kasi naman siguro yung konti lang. Sige na, gamitin mo na. Salamat ho. Nangitay ng buhay. Kung nalalaman mo lamang ang tumisibok ng puso ko ng dahil sa iyo, ay... Ay, ano? Magandang umaga po. Nandito ka? Naku, pangilap ko ako hinihintay. Hinihintay bakit? Pinasusundo kayo ng senyorita, galit na galit sa inyo. Galit na galit. Mauna susunda ko, ha? Opo. Hindi po maaari. Hindi po maaari. Kailangan kasabay ko kayo. Hindi ba? Oo, kailangan kasabay ko kayo. Mauna ka na susunda ko, eh. Hindi po maaari. Kabilin-bilinan sa akin yan. Kailangan kasabay ko kayo. Kung hindi ko kayo kasabay, huwag na daw ako umuwi. Eh, madali, huwag kang umuwi. Ba, saan ako matutulog? Teka nga. Hindi pa dumating-dating ang taong yan. Tamigan mo ang ulo mo, darling. Tignan mo, nagagalit ka na naman. Hindi maaaring lumamig ang ulo ko hanggang hindi ko nakakausap ang Delphine yan. Magandang araw po. Mabutit dumating ka na. Halika dito. Titawagan niyo ako. Ano po bang mapaglinis sa kanila? Itatanong mo pa? Ibig mo ba akong utusan? Bakit mo sinabing ako magsasabit ng sampagita sa binibini Cinderella gayong hindi naman natin napag-usapan? Kinakayang-kayanan mo ba ako? Hindi po mismo. Hindi kayo inuutusan. Lamang ay mga taong tumatangkilik sa inyong maga sila pahayagan. Ay hindi din nila na kayo magsabit Ano ng bang ibig mong mangyari? Itaas mo pa sa labi ko sa Red Cross, sa Boy Scout, at minsan na naman kalokohan pumapasok sa ulo mo? Hindi po naman mismo. Sa palagay ko po ang konting halagang ito, hindi magiging dahilan upang kayo maghirap. Lalong-lalo na kayo ang tayo naging tagapagmanang naiwanang kayamanang inyong ama. Ito po isang maliit na pagkagawang gawa lamang. Kawang gawa. Ano naman kaya ang matuwid mo upang pakialaman ang kayamanan ni nanay niya sa kanyang ama? Ang pakikialam ko, Doktor, ay bilang pagtubad lamang sa kabinin ng Pepe na ang kanilang naiwanang kayamanan ay magugulo sa wastong kaparaanan.
noong nabubuhay ang iyong ama. Ay totoong kasiyanan lang sila ay makatulong sa mga may hirap na kailangan. Bakit hindi sila magsipagbanat ng buto? At bakit hindi sila magtrabaho? Ang lagay ang ibig mong mangyari ay gugulin ko sa kanila sa laping hindi naman nila pinaghirapan? Hindi po naging ganyan ang katwir ng iyong makailang pa ba? Kung pag-aksaya namin yung panahon, ay sasama ko sa puk na tinitira ng mga kawa-awang nagbabanat ng buto na ang kanilang kinikita araw-araw ay hindi nagkakasya sa ng kinakain. Sasamahan ko rin kayo sa puk na yung mga tao naghahanap ng trabaho, ngunit hindi magkapalad na Hindi sila mo eh. bang pumagpakain sa mga taong yan? Ibig mo kung kayang-kayanan, ha? Kaya mo ako laging pinangungunahan. Kayo man ay pinangunahan ko. Ibig ko lamang masimula ng barak ng Don Pepe. Yan ay matutupad sa tulong ninyo. Ang kanilang nakamatay ang barak na ibig magtayo ng sampok sa mga batang ulila. Ang mga batang kakalat-kalat sa daan. Ang mga batang natututong magnakaw. Mga batang nalililis sa landas sapagkat walang maawang magkupo sa kanila. Subat kung tayo may boys tao, sa tulong ng mayamang katulad ninyo, darating araw ng mga batang yan ay tutungtong sa wastong gulang na pakikinabangan ng bayan. Ang mabuting dapat mong gawin ay ilagay mo ang iyong sarili sa pagka-empleyado. At anumang bagay na ilalathala mo tungkol kay Miss Amor, ihingi mo muna ng pahintulot. Pinangunahan ko po sila. Baka sundan ng iba. Katulad ninyo, kalimbaho. Huwag mo siyang patulan, darling. Hindi ako dadalo sa pagdiriwang ng binibining Cinderella bukas. At lalong hindi mo makakamtan ang checking hinihingi mong abuloy. Kung kaya na ilalathala sa sarili niyong pahayagan, na kayo ay magbigay ng kasiyahan sa inyong tagatangkilik. At kayo hindi na ayaw niyo magabuloy sa boys tao. Para na po. Ipinalara ko lang sa inyo. Na makasakasakali, hindi makasakali lamang na mag-iba inyong pag-iisip. Nagaganapin bukas ang pagsasabit ng sampagita sa binibining Cinderella sa alas 4 ng hapon. Para na po. Dak? Manggorio, tingnan na lang kanila kapangakas ang ginawa ng inyong editor na yan. Ako daw ay miyembro ng komite ng paghingi ng abuli para sa Boys Town at Cross Roja. At isa-isahin ko lang hingin abuli ang aking mga kaibigan. Huwag kang magagalit, Iha. Kung ayaw ka, di huwag mo sundin. Paano hindi ako magagalit? Eh di kaya hiya ako sa mga pinalathala niya at hindi naman ako makahingi ng abuloy. Di kung tatawanan ako? Akalain niyo bigyan na naman ako ng trabaho? Bakit mo pinagtitiyagaan? Lagi kang niyaya mo, palayasin mo. Kung hindi nga rin lang maalang-alang kay Manggorio na tinuturing kong parang isang ama, di matagal ko nang pinalayas ang taong yan at Hindi naman si Manggory ang palalayasin mo eh. Kapag hindi ako nakapagpigil, pag hindi sinuntukot-sukat ang Delphi na yan eh. huwag na. Akong bahala. Sana sa loob. Magbibihis na muna ako, taalis ako maaga, ha? Magbabayad ka sa akin, Delphine Dorioso. Mula ngayon, ay hindi na ako makikipagsalo sa iyo. Ngunit, paghihigante rin ako ngayon. Manggorio, alay kayo sandali. Na hindi na ipalitin ninyo ang sekretaryo ni Delphine. Aba, huwag naman. Matagal na naglilingkod yun. At mapagkasekretaryo ni Maski Delphine. na, basta gusto ko kailangan umalis siya. Hindi pamilyang tao yun. Maraming anak. Bigyan niyo ng 3 buwan sweldo. Eh, sino magiging sekretaryo ni Delphine?
Sabihin nyo ay mamayang hapon, dadalhin ninyo ang kanyang kapalit. Sige, lumakad na kayo. Sige, lumakad na kayo. Hindi ko maintindihan, Manggoy. Pinali si John ang wala sa patadahilan. Sino mabait mabuti magtrabaho? Pero wala tayong magagawa yan ang kagustuhan ni Miss Amor. Hindi ro kailangan ng sekretaryo sa opisina kung hindi babae. Babae. Ano ba yung sa babae sa ating opisina? Magpapaganda, magpupulbos, mag-lipstick? Sa inyo na babae kung gusto niyo. Pero huwag ka nang tumutol. Wala tayong magagawa. Yan ang kagustuhan ng ating amo. Kung ganyan hindi ako tututol. Yayamang wala tayong magagawa, pinaalis si Joe, aalis na rin ako. Lord Delpin, huwag kang gumalis ng dahil sa akin. At hindi naman ako maaaring magtrabaho dito ng ayaw sa akin ng amo. Kaya maghanap na ako ng ibang trabaho. Manggorio, alis na po ako. Joe, dinarandan ko, ha? Pumunta ka sa kanyero, kunin mo yung 3 buwan mo sahod. Salamat po. Delpin? Joe, pasok sa bahay at bantaan mo ko. Sayang naman. Mabait, mabuti magtrabaho. Tayo naman sa kapitch ng isang babae. Pero magpasiyensya ka na alang-alang man lamang kay Dong Tete. Mamaya nga kung babalik ako, dadalhin ko ang sekretarya mo. Kaya na bahala, Manggorio. Alis na ako. Magandang hapon po. Iba ka kayo si Manggorio. Kilala ba ganin niya ako? Sino ka ba? Nakakamukha ka ni Anita. Ay, magpinsan ho kami. Ako'y galing sa probinsya eh. Nasaan pa ba ho siya? Nagbibihis, nasa itaas. Bakit? Ano kailangan mo? Ay, gusto kong pumasok ng sekretarya eh. Sekretarya? Ikaw nga si Anita. Oh, Sabi niyo na, dinaloko ko kayo. kanya nga, pati ako linuloko mo. Maloloko ko rin si Delphine. Ano ba ang pumasok sa pag-iisip mo naman? Ako ipapasok yung sekretarya. Eh, makikilala ka, kamukha ka ni Anita. Hindi bali sabihin niyo magpinsan kami, kaya kami magkamukha. Ngayon din ay pupunta tayo sa opisina ni Delphine at ibibisita niyo ako. Tayo na! Tayo na! Delphine? Huwag kang kaya. Manggorio, yan mo magiging sekretarya ko. Oo, maganda no. Saan niyo kinumpalasin sa babae? Kamukhang-kamukha ni Miss Amor yan ah. Lalo siya kamumog yan. Ano ka ba mata ka? Ano ba ang paningin mo? Probinsyana yan. Yung si Miss Amor galing sa Amerika. Basta ayaw ko maging sekretarya yan. Hindi maaari. Kamag-anak yan ni Miss Amor. Kamag-anak ah. Kung ganyan ang gusto niya, may iwan ang magkamag-anak niya dito at ako'y magbibitiw na. Basta ayaw ko maging sekretarya yan. Naku, Commander Ben, ulan na po ninyo ako, Commander Ben. Talagang ayaw na ayaw sa sekretarya. Hindi po maaari, hindi niyo ako ni Commander Ben. Mas itatapon niyo ako dyan, babalik ako dito at itatapon niyo ako ulit, babalik din po ako, Commander Ben.
na maliliit. Ako lang po naghahanap buhay. Sige na po, Mandalpen. Mandalpen, sige na po. Wala na po ninyo ako, Mandalpen. Sige na. Talaga bang ibig magtrabaho? Opo, ako, Mandalpen. Kahit naabot ang magdamag? Mas dito na ako natira. Maupo ka. Susubukan Salamat kita. po, salamat po, Mandalpen. Ha? Hala, magsimula tayo. Isulat mo, ha? Ay, ito na. Lumawang kabataan nag-aaral sa Timparak sa mga tamaras. Balita na sundali mong pisong, tinanggap ng grupo ng magasin nagagaling sa Quezon City, Bataan, Zambales, Maynila. Nakuha mo ba? Ay, nakuha ng klaseng sekretarya ka, oh. Ang bilis-bilis naman nyo kasi magsalita, hindi ko makuha eh. Ang ibig kong madalang. Katulad nito. Pakinggan mo. Lumaho ang kabataang nag-aaral sa Timpalak sa Tama ho. Ganyan-ganyan ang gagawin nyo. At yun yan, nakuha ko tulos. Talaga bang may skit ang ina mo? Yung ba sinasabi mo mga kapatid eh? Kapatid mo yun o mga anak mo? Aba, Mandalpen, dalaga ho ako. Kaya ako. Sinasabi ko lang sa'yo na mag-practice ka ng mabuti. Iwan kita ng maraming trabaho ngayong gabi. Ipinala ko lang sa'yo na abot ka na sa ating gabi. Ang bahala. Maganda gabi sa inyong dalawa. Kumusta yun ay? Mabuti anak. Kumain na kami ni Rita, hindi ka na namin limitan. Pinanapaaga ka ng gabi na rin ah. Mangyari yun, dumating yung bagong sekretarya. Sekretarya, bakit babae ba? Pero ba sekretarya ng lalaki? At bakit? Sige. Pinalis ni Mr. Morat ang pinalit ay kanyang kamag-anak. Hindi na bali kung kaya naman yung trabaho. Hindi ko malaman kung kaya. Kaya ako lang talaga pinayos sapagkat ang sabi sa akin, may sikit ang kanyang nanay. Ako'y naawa. Uy, hindi ko malaman kung anong oras uwi yun sapagkat tinabag mo na maraming trabaho. Marami na, abuti na magtabag yun. Sige na Rita, ipagahin mo ko yun. Opo. Tuloy! Miss, kumain muna kayo. Alas 10 na eh. Salamat. Kung may kailangan lang kayo eh, tawagin niyo ko sa labas, oh. Hello? Manggoyo. O, si Anita ito. Anita, ako si Mangolio. Pasusundo kita. Gabi na eh. Saan ka naroon? Narito pa po ako sa opisina at naku, huwag kayo makakamali, pasusundo ko kailanman. Baka tayo mahalata. Huwag kayo mag-alaala. Alam naman ninyong lagi ako may bantay eh. Naku, ang batang ito. Bakit ka ba napapakahirap ng ganyan? Kumain ka na ba? Meron pong pagkain dito. Naku, Manggorio, pagbabayaran niya ito ng mahal. Maalala ko nga pala. May telegrama si Dr. Reyes. Ano po ang sabi? Magtatagal daw siya sa Iloilo pagkat naglubha ang kanyang inoperahan. Ah, ganon. Bueno, dyan na kayo. Naku, Delphine, may araw ka rin. Kuya, Hmm? maganda ba ang sekretarya mo? Para sa akin ay hindi eh. Saan ka nakikita ng sekretarya yung nakasaya sa loob ng opisina? Nakasaya? Oo. Bata ba ba? Marami kasi yung bata mo lang ito. Delphine, naalala kong babaeng iniwan mo sa opisina. At ang sabi mo ay magdamag na magtatrabaho. Ibig ko malaman nila kung may tira nga siya. Huwag naman. Alalahanin mo meron kang kapatid na babae. Kaawa-awa naman. Hindi ba't ang sabi mo yun, may sakit ang kanyang ina? Oo. Anong alam sa akin ay puntahan mo at ihatid mo sa kanilang bahay. Maaari ba? Siya nga naman kuya, puntahan mo na ha? Kung yan ang ibig mo hindi, pupuntahan ko siya. Mate, Ay, malapit ang matapos. Tapos na naman. ating gabi na. Pwede ka na. Bukas na yan. Paano mo ito? Ay, hindi na pare. Ibig ko malaman mo buhat ngayon. Ikaw ang ating sekretaryo. Salamat ho. Ay, siya nga pala. Ano pangalan mo? Letty ho. Letty... Carmona.
Aha. Magpahinga. Kasi na kita. Naku, wag na ho. Magagalit ang nanay ko. Mahigpit ho yun eh. Eh, may natin kita hanggang na makakukaw sa sakyan. Salamat Ayan. ho. Bukas ang pasok mo eh, maaaring alas 9, alas 10. Ikaw ba na matutal mo muna, ya? Good morning, Daddy. Ay, maganda umaga po, Mr. Intay. Napakagata kayo eh. Empin, aga na naman. Sinabi na sa'yo huwag kang susunta ng ganyan, Letty eh. Sari-sari naman kayo. Paano kayo mamaalis? Hindi ako naman taga-probinsya. Oo. Eh, salamin ka na naman. Alisin mo nga yan. Ay, hindi ko ako makakakita eh. Oo, tingnan natin. Alam mo, Letty, kung wala kang salamin at tumagayos ka ng buhok, magbibisido ka. Kamukha mo ang pisan mo siya rita. Ay, paano ho? Ang nanay niya at ang nanay ko ay magkapatid. Ay, nung nga ho kaming maliliit na gayat, ay madalas kaming mapagkamalan. Ako rin si Anita. Danga na nga alam mo na ako'y lumalaki. Ang sabi nila ako dahil luka. Ay, hindi naman eh. Ay, nako, magkapatid yan. Loka. Talaga mukhang loka ka. Ala, ako Kapag naman yan kayo. ayos mo, ang mabuti pa eh, palitan mo ayos ng buhok mo ha, huwag ka magsalamin, magbisido ka. Ibig makita mo kasi yan. Ay, makimpin. Mag-imping? Hindi imping ang pangalan ko. Delphine. Ah, Mr. Delpay. Ayan, Kung ako baga ko'y magbibinis eh, ako'y kamukha na ni Anita buka. maniwala ka. Ay siya, ay bukas na bukas ho. Ay kayo magbibisita. Nakikita ninyo. Oo. Ay, oo. Magbibisita bukas. Oo, baka hindi. Sari-sari kayo eh. Hindi natin bukas, ha? Oo. Mhm. Tingnan nyo, si Anita ang mabay nagbibihis ng ganito, kundi dahil lamang sa gusto kong kapagiganti sa taong yan. Bakit ka nakabestido? Hindi ba sekretarya ka? Oo nga ho, pero pinagbibisido ako sapagkat ang sekretarya daw ay hindi nasasaya. At pati ba naman ang punto kong pinag-aralan yung bang mag-impeng, sa mga tumaparoon, eh pinaalis din ho eh. Mabuti na lamang kami sa kanya ng galing, sapagkat ako naman kuminsan nakakalimutan ko rin. Manong Anita, magsigil ka sa kalpohan mo Ako, yan. hindi na humaari manggolyo. Ngayon pa namang napasimulan ko na, eh di tatapusin ko na. Pwede na kayo. Teka muna, hindi ba pahatid ka sa auto? Naku, hindi ho. At baka mahalata. Pwede na kayo. Mag-impen. Tingnan niyo, oh, ako nakabitido na. Oh, Pero maganda pinili kayo. ko ng retarita sa Divisoria. Ito daw Yan na? tinatawag na Nulo. Oh. Ano? Nulo. Hindi nyulo. Oh, nyulo. Ayun nga ho. At saka ako matuwid-tuwid ang Managalo ngayon. Ako nagbabasa ng pislap. Paparo-paro at liway-liway. Ano? Islap at ang ano yun? Paparo-paro, liway-liway. Paro-paro. Liwayway. Ayun na nga ho. Yun nga ho sinabi ko eh. Pareho na yun, ano? Oo. At saka hindi na ho ako nakakakamot ngayon. Nakikita ko nga. Aleti, bukas ay magbisito ka, ha? May lakad tayo. Oo. Naku, wala ako rin sa'yo. Bukas pag nakita ako. Ay ako'y maganda na. Meron akong bagong bitido ngayon. Yung nyulo, oh, ka? Oo. Nyulo. Huwag mo kalilimutan, ha? Oo. Bukas. Ano, Karting? Wala ba si Miss Carmona? Hindi po dumarating ah. Ang hari na may lakad kami, yan. Sir Glorioso? Miss Amor, huwag mo kayo. Huwag mo kayo. Tignan mo na. Ginaya ko lang si Anita eh. Nagulat ka na? Akala mo ako, no? Eh, talagang ginulat mo ko. Pati pananag kami, bagi ba kayo? Talagang ginagaya ko siya. Pinapatikatan lang kita eh. At kung hindi lang magagalit ang nanay ko, di pinaputol ko rin ang buko, yung kapalit ng kanya, yung parang natin ko. Huwag mo gagawin yan. Sapagkat ang haba ng buko yan, lalo nagpapaganda sa'yo. Kaya na, tanghali na. Oo nga. Letty, marahil ipagtataka mo kung bakit di lakad dito, ano ha? Nakikita mo yung lupang yan? Yan lupang tiwang mo na yan, kahila-hilaing na lupa. Yan ay isa sa mga mina ng iyong pinsan na hindi pagkikinabangan sapagkat pinabayaan. Diba? Eh bakit mo naman nalaman na kay Anita ito? Minsan ako dinala ng Pepe dito at ipinakita akin ang lupang ito.
Ang kanyang pangarap ay pabubungkal sa mga tao walang ng trabaho kung magkaroon silang gawain. At ang aanin ay kanilang pakinabangan. Oo nga, no? Tayo na? Marami pang pagigit sa'yo. Nakikita ang balit yung mga dampang yan? Oo, pero bakit tayo na pa rito? Ang pok na ito yung malibit na dalawin ng sunod. At sa ting matutupok, kailangan naghihirap ang mga tao sapagkat nagpupumilit sila magpagtatayo kahit anong masisilungan. Isa ito sa mga pangarap ng Don Pepe mo, na pilhin ang lupa kung kailangan, pagkatapos ay pag-iba ang mga dampang yan. At magpapatay siya ng mga bahay na katamtama na maaaring hulugan ng mga naninirahan. Ngunit ngayon kanyang anak na si Anita ay walang balak na ipagpatuloy ang hangad na yan. Eh, ano namang mapapala ni Anita kung sakaling isakatuparan ng balak na yan? Hindi ba pag-aaksaya lamang ng puhunan? Ang mapapala niya ay siya makakatulong sa mga hirap, makapaggawang gawa. Ang kanyang puno ay babalik mo at natatagal ng naraman. Sa laki ng kanyang minana, ay maluwag niya magagawa yan. Pagtutubo nga siya ulit, hindi naman karatiyan. Bakit? Sumasama ba ang loob mo sa sinasabi ko tungkol sa iyong pinsan? Hindi. Galit nga rin ako sa kanya eh. At ang isa pa, si Anita ay aristokratano. Talaga? Halika, balik mo yan! Bumalik ka! Halika! Halika, bumalik ka! Halika, bumalik ka! Nasaan ang bag mo? Ay, pumala, oh. Halika, bumalik ka! Ako yung kasama ka din. Makukulong ko kayo. Halika, huwag ka matakot. Halika. Ito, Salamat po, salamat. malapong naman. Halika, lumapit ka. Pati mga waran na dyan. Pati nagnanakaw. Hindi ba yung nag-aaral? Wala pong para lang malapit dito eh. Pag-gutom po kami. Nagugutom kayo. Ito itong kwarto nyo. Ayan. Piso para sa'yo. Ito naman ang iyo. Salamat po. Makinig kayo mabuti. Ipinarang ko sa inyong tayo malapit na magkaroon ng Boys Town. Kung tayo na ng Boys Town, kayo mahal na mag-arang. Makapaglaro na kayo. Kung kayo mababait na mga bata. Ipangako yung sa akin, ha? Mapambait kayo, ha? Uwi na kayo. Alis na po kami. Sipali ko kayo. Mag-aaral itong mga bata ito. Bakit ka nangako? Anong gagawin mo? Kakasangkapan natin ang pahayagan at ang pisan mo si Miss Amor. Kung tayo makalikom ng kwarta at tayo magpupatin sa Boys Town. Eh, hindi ba nag-abuloy na siya? Ano nga, hindi sapat yun. Ang ibig ko, pat kanya magkasama na yung magabuli din. Ganun. Nasaktan ka ba? Hindi. Miss, dalawang pagkuhan na ako. Yung malamig. Leti, ba't ba tuwing kita natin sa inyong bahay tumatanggi ka? Ibig ko makilala niyo natin mga kapatid. Ang gano'n, hindi ko alam saan nakatira. Kung hindi sana kami lumipat, pero ngayon doon na lang ako kina Anita nakatira. Doon ba sa kusina, sa tinitira ng mga alila? At huwag mo na nga akong pag-abalahan. Ayaw mo bang makilala na ako? Parang mga naman, balang araw baka mapabilang ang gusto ko. Uy, huwag ka na nga magsalita ng ganyan dahil ibang himig ng ating usapan. Lumalayo ka sa pagkapatnugot at ako naman sa pagka-sekretarya. Mabuti pa, tapusin na natin ito nang tayo makabalik sa opisina. At sa gayon, may sulat ko naman ang ating mga ginawa. Eh, ayaw ko na nga bang isang kalihim na babae. Bakit? Nasisisi ka ba? Ewan ko. Magandang umaga, Dali. Magandang umaga, Leti. Alam mo, Leti, habang tumatagal ka sa opisina, ay lalo kong humahanga sa iyong kasipagan. At ngayon ko natuklasan ng ugali mo pala eh, ibang-iba sa lahat. Bakit? Hindi mo naman pinagsinisihan ng pagkapalit ng iyong bagong salihim? Ipagtatapat ko sa iyo. Noong araw, ako'y galit na galit kay Miss Amor noong paalisin si Joe, ang ating sekretaryo. Sana dapat ngayon, unti-unti kung malaman ang iyong katangian ay. Tama ka na nga, Delphine. Baka hanggang mamaya kung saan mauwi ang ating usapan. Meron ka ba pagsusulat? Meron. Tiyanda mo lahat sa mga papel. At yan nasa kwaderno. Ang ipasusunod ko sa iyo
ay isang lihim. At kung maaari, ay tayo ang dalawang mga kaalam. Aba, bakit? Hindi ba natin pa nalathala sa mga magazine at pahayagan? Hindi. Isulat mo ng marini at ipadala mo sa babaeng pagtatapat mo ng pag-ibig. Aba, liham pala ng pag-ibig to, ay bakit hindi mo isulat ng kamay? Baka magalit yun kung ipamamakinilya mo pa. Bahala na. Pabinangamba na kung isusot ko sa kamay, mahilig ating mga daliri at hindi niya maintindihan. Labis na pagmamahal. Sige, dantal na. Pinapamamahal. Ipahintulot mong tawagin kitang ganyan sapagkat sadyang mahal ka sa akin. Bukod tayo ka sa ibang babae, sapagkat hindi pa nawawala sa iyo ang ugal ng isang babaeng Pilipina. Marami kong hinahangaan ang mahaba mong buhok, kaya may di ko pagsasawang malasin ang maamo mong mga mata. Ang ganda ng iyong mukhang di napapahira ng makeup. At ang anyo mong walang muntimong bahid ng pagbabalat. Akala ko'y ang ina ko lang maaari kong mahalin. Ngunit kayong nakilala kita, tinuruan mong bibigatin ko. Ako kaya'y maaari mo rin ibigin. Hihintay ko na din na yung kasagutan. Abay, paano ka masasagot nito? Eh, ngayon lang natin padadala. Napakapurado mo naman. Masasagot niya na hindi kung kanyang ibigin. Ipadala mo na. Kanino? Kanino pangalan natin lalagay? Kay Leti. Leti. Leti Carmona. Minamahal pag-ibig nang walang alinlangan. Kahit ano ang iyong gawin ay walang kailangan. Manalig kang tuluyan, huwag kang mag-alinlangan. Pagkat ang aking pag-ibig, ikaw ang may Kung ako ay sakaling maunang mamatay, huwag ka sanang iibig kahit kailan pa man. Sa langit ng ligaya, tayo ay magsasama. Doon lahat ay may buhay at pag-asa. Kung ako ay sakaling iyong maiwanan, ako'y di na iibig magpakailan pa man. Sa langit ng ligaya, tayo ay magsasama. Doon lahat ay may buhay at pag-asa. Anita, hanggang ngayon ay hindi pa narinig sa iyong mga labing iniibig mo. Kailangan ko pa ba sabihin sa'yo? Hindi mo ba nakalata sa aking mga kilos? Bakit tayo mo kung ipakilala sa iyo at sa iyong mga kapatid? Eh, mangyari. Matanda na ang nanay ko at saka may sakit. Ako lamang ang kanyang pag-asa sa buhay, 10 na ating mga kapatid. Baka sumama ang loob niya kung malaman kung may sakit pa na. Ganyan din ang aking ina.
Pangkaibahan lamang siya hindi makalakad sapagkat sa ilong ko. Hindi mamasamain kung hilingin ko sa dalawin natin siya. Hindi. Kailan mo gusto? Bukas? Hmm. Ano yun, Ina? Handa na po ba ang lahat para bukas? Oo. At pinadala ko na ng panyaya lahat ng mga kaibigan mo na nakalagay sa listahan. Ngunit, Anita, kailangan ba na maghihiin mo pa si Delphine sa harap ng iyong mga kaibigan? Yan lamang ang paraan upang nasuko ang kanyang kalokohan. At ipinangako ko na sa aking mga kaibigan, nahihiyain ko ang taong empleyado ko lamang, ngunit isip ko sino may kapangyarihan kung magutos. Hindi ka naman na pinag-uutusan, Ita. Hindi mo ba pag-uutos siyang ako'y pahingin niya na abulin sa aking mga kaibigan at kakilala? At tinathala niya agad sa akin pa naman sariling pahayagan, gayong hindi naman namin napag-usapan. Ngunit ikaw naman, Ihe, nakaganti na. Pinapaniwala mong siya yung iniibig, kayong... Huwag na nga natin mapag-usapan ng mga bagay na yan. Kailan mo na hindi ko hinangad na ako'y kanyang pagtapatan ng pag-ibig. At lalong hindi ko akalain na darating sa ganitong pagtitinginan ang isang patnubol at kanyang sekretarya. Gaya na rin lang nangyari, ano pong magagawa ko? Paalisin mo na lamang. Pumapayag akong siya palayasin mo. Kung huwag mo naman siya hihiyain sa harap ng iyong mga panahugin. Eh kung ako'y uurong, eh kaya haya naman ako sa aking mga kaibigan. Diyan na nga muna kayo at bibisitahin pa raw namin ang kanyang nanay na lugpo. Baka ka magsisi, Anita. Natatakot ata kayo, Manggoyo. Maaari niyo na akong iwan, narito na rin lamang si Tony. Hindi ako natatakot. Ang akin ay pagpapaalaala lamang at hindi kita maripabayaan. Inang, andito na po sila. Inay, ipinagkikilala sa Leti Carmona ang iyong magiging manugang. Leti, ang pinamamahal kong ina. Kumusta po kayo, Nan? Kuya, nakalimutan mo yata akong ipakilala. Nahalata mo rin, ha? Talagang ayaw kita ipakilala. Kaya nga pa, Leti, ito madalas sumasakting kapatid kong Pilya, si Rita. Kamusta rin? Masama bang sinasabi mo po sa akin? Hindi, wala na nga siyang pinupuri kundi kayo ng ina. Ikaw daw ay mabait, masipag at maganda pa. Rita, halika mo sa ipagagawa lang sa'yo, ha? Inay, ikaw mo bahala sa ating sita, ha? Sandali lang, Leti. Opo kayo na. Salamat. Matagal na ho ba ang sakit ninyan? Oo anak, noong panahon ng hapon, ay kamuntik na akong mamatay. At halos lahat na sinasahod ni Delphine ay naubos sa akin. Wala na po bang ibang lunas upang kayo'y makalakad na muli? Ang sabi ng mga doktor na nakatingin sa akin, ay baka makuha sa operasyon. May nagsasabi namang kailangan daw akong mabigla, magulat, at baka sakaling makalakad. Alam mo, Iha, anin man kitang pagmasdan, ang lahat ng larawan ni Miss Amor sa kahayagan, at kamukhang kamukha mo. Eh, kamag-anak ko ako eh. At siya pa nga nagpasok sa akin sa opisina upang maging sekretarya ni Delphine. Huwag mo sanang daramdamin, anak. Ngunit ang balita sa akin ni Delphine ay totoo raw matapobre, aristokrata, at matama ugali ng iyong kamag-anak. Yan nga ho ang balita. Leti, pinamamanhi ko lamang sa iyong pakamahalin si Delphine. Pagkat ikaw ang kauna-unahang babaeng pinag-ukulan niya ng hugas na pag-ibig. Huwag mong sugatan ang kanyang puso, sapagkat siya'y maramdamin. Maasahan ninyo. Sa dahilan siya rin ang kauna-unahang lalaking natutuhan kong mahalin. Tila mahaba na napag-usapan, ha? Oo, at ang lahat ay tungkol sa'yo. Abang maalala ko nga pala, Delphine, hindi ako maaaring pumasok bukas. Bakit? Mangyari tinatawag ako ni yung pinsan ko. Si Miss Amor? Oo, magkakaroon sila ng malaking handaan at halos ng maraming mayamang tao yung magsisigalo. Balita ko makakaroon daw ng buntihan. Bakit hindi ka dumalat nang makahingi ka ng abuloy? Magaling. Isasama ko ating fotograpo. Pagkatapos ipakukul ko ng larawan, ano ha? Ngayon, ay nilang may lathala sa mga pahayagan ang kanilang larawan na sila susugal. At sa ganun, mapipilitan silang magbigay ng abuloy, hindi ba? Ngunit, Leti, kailangan kong tulong mo. Wag! Eh kung mahuli ako ng pinsan ko at paalisin ako noon. Kapag pinalis ka,
aalis na rin ako. At ibubunyag sa mga pahayagan ang kanyang kaibang ugali sa kanyang yumaong ama. Naku anak, makaitlong mong beses isipin ang anumang bagay na dapat mong gawin. Huwag kang mag-aalala, Inay. Hindi ginagawa ko ang matulong ko mga nangangailangan. Ano, Les? Tutulong ka ba? Sige na nga, bahala lang si Pag magpapasok sa inyo. Yan, hinihintay ko sa'yo. Kuya, Hmm? nakahanda na yung merienda yung pinagawa mo sa akin. Tayo na muna. Yan na. Inay, alis na muna ako. Mag-iingat sana kayo ni Betty. Kung maaaring daanin ninyo sa mabutihan si Lisa Moray. Alam mo, Inay, hindi ko maalam kung nangyayari sa akin. Habang ko'y nagbibis, bigla akong kinabahan. Biglang pumasa akong isip na si Letty at si Miss Amor ay iisa lamang. Sapagkat mula na maglikod sa akin si Letty, hindi na dumalaw si Miss Amor. Hindi na ang pinambas. Pagka naman si Letty at si Miss Amor Ang anak na ito, hindi ako makapanginiwalang si Letty ay magdadalawang mukha. Mabait siya, mahinhin. At naniniwala akong malaking pag-ibig niya siya. Mahal na mahal ka niya, kuya. May palagay ako na si Letty ay si Letty at hindi si Miss Amor. Hari na kayo maging totoo yung paniniwala. Alis mo na Pinay, ha? Tita, huwag tayo mabuti, ha? Oo, kuya. Tita, baka hindi dumating ang bisita mo. Huwag kayong mainip. Hindi maaaring hindi dumating ang kasintahan ni Betty Carmona. Mabuti ang Tipe, magsayo ka muna para huwag tayong mahinig. Vamos a bailar el cachumbambe, vamos a cantar el cachumbambe, vamos a jugar el cachumbambe, cachumbambe, que bueno es. Hay que probar el cachumbambe para saber lo que bueno es. Todo en la vida es cachumbambe, cachumbambe, cachumbambe. Y vamos a bailar el cachumbambe, vamos a cantar el cachumbambe, vamos a jugar el cachumbambe, Ano naman? Ito at hinihintay ko, inaantok na ako sa paghintay. Aga-aga mo na ang tikin. Bakit di mo nalalaman ang trabaho namin sa gabi dyan? Nagluto kami. Ang katungkulan ko, super lang, pero naging kusinero-sinero. Ang dami-dami mo na sinabing. Ha? cachumbambe, cachumbambe. Pwede rin ito. Nasa alas hindi tayo. Nasa itaas po at kanina pa kayo nintay. Ang mga bisita. Kung madami ang tao. Photographer, kung kalilimutan pinag-usapan natin, ha? Basta bigyan kita na sa inyo sa ikalabit mo agad. Opo. Tayo na kayo, tayo na. Mga kaibigan, dumating na ang ating pinakahihintay. Manood kayo lahat sa aking gagawing palabas at tiyak na meron kayong pagtatawanan. Delphine, mabuting dumating ka. Pusturang-pustur ka ngayon, ha? Maya na ba silang kuha ng larawan?
Oo, kanina ka pang hinihintay eh. Sino sa loob? Eh, ngunit, Sino na? Mga kaibigan, pinakikilala ko sa inyong lahat si Delphine Glorioso. Magiting, maginoo, at siyang patnugot ng aking mga magasin at pahayagan. Dahilan sa kanya, ako, si Anita Amor, ay nagpanggap na isang sekretaryang si Letty Carmona upang makapaghiganti sa kanyang kapangahasang ginawa sa akin. Naparito siya upang tarikunan ng larawan at hiyain sa sarili kong pahayagan kung hindi magbibigay ng abulon sa kanyang hinihinging pag-abulunan. Ngayon, pagmasdanin niyo siyang lahat, si Delphine Glorioso. mga kaibigan, kung ako man ay humihingi ng tulong sa inyo, ay hindi para sa sarili kong kapakanan. Kung ako man ay nagtiti, nagpapakahirap maglingkod sa isang babaeng walang kabuluhang katulad mo, ay upang sundin lamang ito nagbilid Dong Pepe mo. Ay nyo naman, nagamitin ko. Kasangkapanin ko ang magasinatang pahayagan upang matulungan ang mga taong may hirap at ang bayang nangangailangan. Ipinagbilin din Dong Pepe mo na bago siya dakpin ng mga Hapon, na kung kanyang pinagkakatiwan huwag sana magpapaya. Sundin ka, subaybayan ka, tulungan ka, ipagtanggol ka kung kailangan. Ngunit ngayon na pagkilala ko, ikaw ay hindi na maaaring baguhin. Hindi na maaaring palambutin ng puso. Pasunurin sa mabuting ugali ng iyong ama. Hinangad mong hiyain ako sa harapan ng iyong mga kaibigan. Sa harapan din ng mga taong yan, ako'y magsasabi ng katotohanan. Inibig ko na walang kapantay si Lester mo. At ito naman ang gaganti ko sa ginawa mong paglalaro sa aking pag-ibig. Pilar, ano po yung senyorita? Nababakas sa banda ni Delphine? Kanina po. Ngunit ngayon ay wala na. Ano po iniisip niyong gawin, senyorita? Binabala ko maghiganti. Wala pang sino mang nakapagbuhat sa akin ng kamay, ngunit tumututo lang aking puso. Hindi ko malaman kung anong aking gagawin. Masisiraan ako ng bait kapag hindi ko nakausap si Delphine. Bakit po niyo siya kakausapin? Nilabastangan niya kayo. Pagsandal niyo po siya, senyorita. Hindi maaari. Ngayong mahiya ko na siya sa harap ng lipunan. At nalalaman kong liwasak ko ang kanyang puso. Higit akong nagdaramdam. Nalalaman ko ang dahilan. Iniibig ko si Delphine. Iniibig ko siya. Kuya? Bakit? Paano ka, ha? Wala. Matulog ka na. Hila yata naglalasing ka na naman. Hindi. May ginagawa lang. Matulog ka na. Lalabas ko na sa mga boteng alak, ha? Huwag mo pakialaman yan. Kung bahala niya. Matulog ka na. O sige, matulog ka na rin, ha? Oo.
Ah. Ngayong makatikim ako ng sampal, ay nagliwanag ang aking isip. Ang mga salapi nga namang itinapon ko sa mga karangyaan, mga party at sugal, ay naitulong ko na sana sa mga mahihirap at nangangailangan. Kalokohan yung mga sinasabi mo. Ngayon nasampal ka, saka ka umiisip na tumulong sa mahihirap. Darling, bakit hindi pa tayo magpakasal? Pagkatapos, bumalik tayo sa Amerika. Hindi maaari. Patawarin mo ako sa aking pagtatapat, Tony. Kaya pala hindi ko makuha magalit kay Delphine sapagkat iniibig ko siya. Iniibig mo si Delphine? Oo. Manggorio? Manggorio? Ano yun? Ibig ko pong makausap ang ina ni Delphine. Nais kong humingi ng tawad nang maituwid ko ang mga kamalian kong nagawa. Kailan mo ibig pumaron? Ngayon din po. Nang unang magsadya ka dito sa amin, at ako'y nadala mo sa iyong pagbubalat sa'yo. Pinapaniwala mo akong iniibig mo ang aking anak at hinahangad mo ang kanyang kaligayahan. Yung pala'y, wala kang hangad sa simula pa, kundi wasakin mo ang kanyang puso at iguho mo ang kanyang magandang pangarap sa buhay. Sisisihan ko po ang lahat. Patawarin ninyo ako. Kailangan ko inyong tulong upang maitwid ko ang lahat kong kamaliang nagawa. Huli niya ang lahat. Ang sugat ng puso ni Delphine ay hindi na maaaring maghilom. Ang kanyang pagdaramdam ay hindi na nararamdaman ng kanyang ina na hindi mo na maaaring gamutin. Maaaring sinasambak at dinadakila ng iyong mga kakilala dahilan sa iyong kayamanan. Subalit para sa akin ay isa ka lamang yabit na walang kabuluhan. Umalis na kayo, utang na loob. Ayokong magkasala ang aking anak kung muli kanyang makita. At baka hindi siya makapagpigil ay mapatay ka. Aring Maria, saan po maaaring makita si Delphine? Ano pa ang kailangan ninyo kay Delphine Manggorio? Gayong kasapakat naman kayo sa pangliling lang na ginawa ninyo sa kanya. Ano oras po kung siya'y dumating? Kung sa bagay ay hindi na kita dapat sagutin. Ngunit nais mong malaman ay walang oras kung siya'y umalis. Lagi ng madaling araw kung siya'y dumating at di makausap sa kalasingan. Hindi namin ugaling mahihirap ang magpaalis ng panauhin. Subalit, di ko matiis na di sabihin sa inyong kayo'y nakapapasi sa akin. Kaya, ipinamamanhid kong iwanan na ng Panginoon. Aring Maria, magpapaalam na po kami sa inyo. Anita, hindi maaaring hindi ka mapasama. Ikaw, Delphine Glorioso, kung ikaw'y mamamatay. Buti mo na ang mga nangyari, Delphine, na lang alang sa akin. Hindi ba't mahal mo ako?
Bakit ngayon ay pinapaghihirap mo ang aking kalooban dahil Ngunit, dalita? Inay, kung ako yung iyong nangarap, nalilimutan ko na sa ating mga kapigatiya. Paglipas ng espiritu ng alak, ay mananaliwanag muli sa iyong alaala ang mga bagay na nais mong limutin. Nagtatalantang iyong katawan. Magkakasakit ka. Kaya naman ay humihingi mo ng tawad sa iyo. Sukat na po bang siya humingi ng tawad sa akin upang makalimutan ko na ang aking mga kasabihan. Inay, ako isang tao maramdamin, nalalaman ninyo. Bayo ko akong patawad subalit, ako hindi makalilimot. Kuya, kaibigan ka na. Diyan. O, Jaro, kumusta ka? Ay, wala na pa siya dito ah. Oo nga eh. Meron akong magandang balita para sa iyo. Magandang balita. Saan ka usapan ng bagay na? Oo. At isabay na tuloy natin ang pagdiriwang. Teka muna, Jo. Paligero pa. Magpapakaya ka ngayon. Saan ka papasok? Wala pa nga eh. Ngunit malapit na. Kung papayag ka sa ipagtatapat sa iyo. Ipagtatapat mo sa akin. Oo. Ginugulo mo isip ko, Jo. Pabuti pa mag-usap mo kayo ni Nay at mabibislaan ko, ha? Oo. Siyempre, ano ba yan? Ang pwede. Ano nga ba yung mahalagang bagay na ibabalita mo, anak? Matutuwa kayo, Aling Maria. Jo, tayo na. Inay, matulog na kayo, ha? Huwag niyo malalahan ni Jo. Magat umuwi ngayon. Lalo sanang magaling ang huwag na kayong umalis. Ewan ko nga ba, anak? Kung bakit ako kinakabahan? Wala kayong aalalahan ni Aling Maria. Akong bahala sa kanya. Tayo na, Jo, ha? Inay, Tita, tumala sa Inay. Bye-bye. Bye. Ayan na po kayo. Rita? Putok ng banilya na. Rita, tulungan mo ako. Nabaril ang kunin mo. Kuya! Bakit? Paano ka, kuya? Ano nangyari? Diyos ko, para mo na pong awa. Palagalan ninyo ako. At ang matulungan ko ang aking anak. Para ninyo ang awa. Palagalan ninyo ako. Palagalan ninyo ako. Para ninyo ang awa. Palagalan ninyo ako. Palagalan ninyo ako. Rita, narito na po ang inyong almusal. Wala akong gana. Kahit na po kape. Senyorita, ito po ang pahalaga. Magorio, nabasa niyo po bang nabaril si... Oo. Tumawag ako sa ospital at nalaman kong malubhang kalagayan ni Delphine. Kaya kailangan siyang operahin niya din ng isang dalbata. Tawagan ninyo si Tony. Sabihin niyo pumunta siya sa ospital ngayon din. Hinihiling kong siyang umopera kay Delphine. Handa ninyo ang kotse. Doktor, parang ninyong awa. Buhayin ninyong aking kapatid. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko lahat ang aking makakaya. Maalala ko pala. Nahuli na ba kung sino ang bumaril?
Hindi pa, Doktor. Kasalukuyan pa naman iniimbestigahan. Wala namang bakas na naiwan o anumang bagay na dapat na ikakilala sa bungarin. Isaw. Kamusta si Delphine? Anong kanyang lagay? Malubhang malubha. Hindi pa siya nagkakawa ng maritaan. Inihahanda na lahat at operahin ko na siya. Kailangan mailabas ang pundo. May pag-asa bang mabuhay? Nasa aking mga kamay ang kanyang kaligtasan. Kung loloobin ng Diyos, ay maaari pa siyang bigyan ng buhay. Ngunit ano? Sa bahagyang hiwal ng aking mga daliri, maaaring sa silid pa lamang ng justisya ni Malagutan na sinamira. Ligtas mo siya alang-alang sa akin. Nalalaman kung kayang-kaya mo siyang buhayin kung iyo lamang iibigin. Kung bibigyan ko siya ng buhay, ano naman kaya igagantimpala mo sa akin samantalang kung siya mamamatay? Hindi siya dapat mamatay sa iyong kamay. Kung bibigyan mo ng katahimikan ng aking pag-iisip, Sa paano paraan? igantimpala mo sa aking pagtatago ang aking pag-iisang libig. Maging kapalit ng kanyang buhay ang iyong pag-ibig. Sa oras na siya mabuhay, tayo pakakasal. Ibabalita ko siya kung ano ang kahihinat niya na operasyon. Nag-iisa akong katawan. At inuulit ko sa iyo, marami akong salapi. Kilalang kilala ka sa Delphine. At lalong hindi kailan sa akin ang maganda mong layunin na hindi maipagpatuloy pagkat wala kang puhunan. Ako naman ay may malaking puhunan. Subalit, hindi ko malaman kung saan dapat nabubulin. Delphine, ipinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay ang aking kayamanan. Ibig kong gugulin mo sa wastong kaparalan ng aking salapi sa pagtulong sa mahihirap at nangangailangan. Tuparin mo sa pamagitan ng aking puhunan ang iyong layunin. Sa ganyang paraan, ikaw at ako ay masisiyahan. Iyan ang ibabalita ko sa iyo. At akin sana ipagdiriwang nung gabi ikaw ay mapahamak. At sa paghahanap ko ng trabaho, kay Don Miguel ako napalapit. At sinabi niya tuloy na paksadyain kita at ang sa kanya ka na maglingkod. Kung mapaya ka ba sa tis? Maiba ako hindi pumayag. Sapagkat ngayon ay matutuloy ng layunin ng bebya mo. Dahil sa tulong isang tao may ganitong puso, si Don Miguel o. Delphine, nakita mo na anak? Ngayon may nakalalakad na ako. Yun ang nangyari, yung ikaw ay mabalik dahil sa malabis tungong pagkagulat. Inay, salamat sa Diyos, inay, magaling na kayo. Kung makikilala ko lang ang taong bumaril sa akin, pasasalamatan ko pa siya. Dahil sa pagkabaril niya sa akin, ay nakalakad kayo. Rita, sinungaling ka. Bakit ang sabi mo, nani nasa bahay kayo sa mga kapalit? Joyce, sa kapatyan. Paano? Yan ang pinagbili ng nanay sa akin. Ibig ko daw masurpresa. Ako naman, ay tumupod lamang sa ipinagbili sa akin. Sinabi nila ako sa bili, di hindi ko sinabi. Pero ang totoo nun ay makasama kayo dito sa hospital nito eh. At iisa lang ang totoo ang sinisili sa inyo. Talagang malihim kayo. Basta paglabas ko, tulong-tulong tayo, Mr. Lopez. Ano, Diyo? Sama-sama nun tayo, ha? Magaling na kayo, Mr. Glorioso. Marami ho bukas, palalabas na kayo. Salamat, Miss. Hindi ba tumawag na tayo kahapon? Kanina tumawag din tayo. Ngayon natatawag na naman. Magaling na Rosie. Mabuti na ho yung nalalaman ko oras-oras. Sige na ho, tawagin mo. Batang ito. Huwag na kayong tumawag, Mangolyo. Magandang umaga po. Magandang araw naman. Galing ako sa ospital at marahil bukas ay maaari na makalabas si Delphine. O, nakita mo na. Bueno, iiwan ko muna kayo ha. Opo, Mangolyo. Mabuti ka. Salamat. Si Delphine ay magaling na. Maaari ba naman itanong ko siya kung kailan ko makakamit ang aking gantimpala?
Hinihiling ko lang sa'yo na kung maaari, bigyan mo pa ako ng kaunti na panahon. Ibig kong maayos lahat ang aking iwan at ikaw mahit sa'yo na sa Amerika na tayo sa kasal. Maaari ba? Lalong mabuti, sapagkat iyan din ang gusto kong mangyari. Dahilan sa pagkakawang gawa ni Don Miguel Lopez, maraming kaluluwang dati naghihirap ang tahimik na nabubuhay sa pagbabanat ng kanilang mga buto. Nabungkal ang mga nakatiwangwang na lupa at nabigyan ng gawain ang mga dati walang hanap buhay. 10 ng pamahalaan ay tumulong. Kinilala ang kadakilaan ni Don Miguel Lopez at unti-unting natupad ang magandang simulay ng tao naging bayani noong panahon ng pananakop, si Don Pepe Amor. May tahanan ng maayos sa mga manggagawa. Ang kanilang mga dampang maliliw na laging dinadalaw ng sunog ay nakalinhan ng matitibay, maayos at maaari ng tawaging bahay. Ang mga batang dati nagkalat sa lahat. Ang mga batang pag-asa ng lahi ay nagsisipasok na pagkatapos sikapan din ni Don Miguel Lopez at sa tulong pa rin ng pamahalaan na magkaroon ng malapit na paaralan sa kani-kanilang puok na itirik ang Boy Scout. Meron ng sariling palaruan ang mga bata. Ang mga malalawak na lupaing dati ginugubat at di pinakikinabangan ay kawili-wiling malasin at dahilan sa malalago at matatabang pananim. Ngayon ay pagbunyi natin at palakpakanan din nagpabayang pamahalaan. Gayon din naman ay nais ko ipakilala sa inyo upang mapasalamatan ng taong buong pusong tumulong sa akin, si Don Miguel Lopez. Mga kababayan, si Don Miguel Lopez. Binabati ko si Ginoong Delfin Glorioso sa kanyang pagtatagumpay sa maganda niyang layunin. Subalit hindi ko matatanggap ang ibinibigay niyo sa aking karangalan. Sa dahilang hindi ko salapi ang iyong ginamit. Kung hindi sa isang lilikhang nais tumulong ng lihim, batili iba si Binibining Anita Amor. Kaya si Binibini Amor ang ating pasalamatan. Salapi niya ang ginamit sa pagkakawang gawa, pagtulong sa Nasaan si Junita mo? Umalis na po at natungo sa pari-para ng aeroplano. Sa'yo na. Kailangan ka sumama sa akin. Ayoko sumama sa'yo! Kailangan kita makausap. Ayoko makipag-usap sa'yo! Ayaw mo, ha? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Bitiwang siya. Huwag kang kikilos. Ngayon hindi ka na makaliligtas sa pulo ng ato revolver. Maliwanag kung bumaril sa akin, ano? Oo. At ngayon hindi ka na makaliligtas. Tony, wag! Gagawin ko kung anong iyong maibigay. Huwag mo lamang patayin si Delphine. Anita, kapag hindi ka na pa sa akin, kayong dalawa papatayin ko. Sargan po ka, doktor, no, ha?
Talagang duwag ka. Bitiwan ako! Delphi, pabayaan mo na siya. Kami na magdadala sa kanya sa may kapangyarihan. Pumod ka, Manggorio. Halika, sandali lamang. Nalalaman ko na lahat. Patawarin mo. Wala ka namang nagawang pagkakasala upang humingi ng tawad. Ako nga nagkasala. Kaya't sa pamamagitan ni Joe at Miguel Lopez na namamahala ng aming asyenda, ay ako'y natutong magsinungaling na nalalaman mo na. Sa palagay mo ba ay mayroon pang pinagbili ng papa na hindi pa natutupad? Merong siyang hindi pa. At kung matutupad, eh nalalaman kong matatahimik ng lubusan si Don Pepe sa kabilang buhay. Alin yon? Nakakahiyang sabihin sa iyo eh. Bakit nakakahiya bang habilin ng papa? Hindi naman ngunit Sabihin mo na, ang ibig ko ay matupad lahat ng kanyang bilin. ang sabi ni Don Pepe ay subaybayin daw kita at tulungan kung kailangan. Ikaliligaya raw niya kung ako'y magiging anak niya rin. Susundin ba natin? Muwi na tayo. Huwag muna. Sumagot muna. Ayoko. Sige na, para sasagot ka lang naman eh. Ayoko eh. Sige na, ano sasabihin mo? Sumagot ka na. Talaga bang? Kung ganyan ka, di paalis na ako. Diyan ka na. Ay, Delphin,